Mga biday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, nakakalungkot po mga kabida dito sa balita po na wala na po dito sa Pilipinas at nakalipad na po yung mga air assets po ni dating Congressman Zaldico po mga kabida. Imbes na subject for forfeiture yung mga properties na yon mga kabida, na nagkakahalaga po ng bilyong piso po mga kabida, wala na. Hindi na po naabutan po ng gobyerno po ng Pilipinas dahil ito po ay nailipad na po, okay, papuntang ibang bansa mga kabida. Dahil sa mabagal po ang pag-usad po ng investigasyon mga kabida, at maging ito hong sinasabi ho nilang due process na binigay po nila dito ho kay Congressman Zaldico po. Eto, babasahin ko lang po itong post po ng DZRH News mga kabida. Anong nakasabi po dito? Nakalabas na ng bansa ang tatlong air assets ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayan. So maliwanag po na wala hong hold ang CAAP. Okay, dito ho sa air assets po ni Zaldico mga kabida. Kasi kung naalala po ninyo mga kabida, lumabas po sa balita na pinoproseso na raw itong kampo po ni Zaldico na para makalabas po ng bansa ito kung kanyang mga air assets bakit wala hong aksyong ginawa ito hong gobyernong ito mga kabida? Kung gusto ko nilang i-hold ito hong mga assets ni Zaldico mga kabida, bakit wala hong ginawa ang gobyerno? Okay, ngayon nagtataka ho sila nagulat ho sila dahil nakalabas na po ng bansa ito hong kanyang mga air assets. Actually, yung air assets po ni Zaldico mga kabida ay kinabibilangan po ng mga helicopters at ito pong mga napaka-expensive na aeroplano, itong Gulfstream. Okay, mga kabida. Sabi ho sa balita mga kabida. Okay? Now, meron bang ginawa ang gobyerno para ma-hold yung mga properties na yon? Okay? Walang ginawa Kung meron man po, napakabagal po kasi inabot po doon sa punto na nailabas po ni Zaldico yung kanyang mga air assets. Okay? Ito ba yung sinabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida? Na dapat hindi po natin madaliin ang kaso, dapat dahan-dahanin po natin para sigurado hong magkaroon po tayo ng conviction pagdating ho sa korte. Eto, anong nangyari? Nailigtas po ni Zaldico from possible forfeiture mga kabida yung kanyang air assets. Okay? Dahil dito sa kabagalan po mga kabida ng ginagawang investigasyon, may posibilidad po na ito hong mga sinasabi ho nilang sangkot sa flood control projects sa anomaly mga kabida, makakalabas po ng ibang bansa makakatakas po to. Ano bang hold ng gobyerno ng Pilipinas para pigilan ito hong mga taong ito? Wala pang kaso di ba? Napakabagal po hanggang rekomendasyon pa lang. Tapos yung recommendation po mga kabida, pag-aaralan pa yun ng ombudsman. Magkakaroon pa po ng preliminary investigation dyan sa ombudsman bago po nila ilabas yung kanilang findings. Aabutin pa yun ng siyam-siyam po. Ang mangyayari po makakatakas po itong mga respondents dito. Ganun kabagal po. At wag na ho kayong magtataka kung bakit po ang mga respondents po ay nakakatakas po. Dahil napakabagal po yung proseso po ng gobyerno mga kabida. Okay? Yun ngang cancellation po ng passport ni Zaldico, napakabagal po Okay, sasabihin po natin na wala pa pong kaso, wala hong batayan para ho tanggalan po ng pasaporte ito hong si Zaldico. Diba? O bakit hindi nyo kaagad prinoseso yon? Malinaw naman po yung lumabas na ebidensya po
itinuro na po kahit sino. Marami hong nagturo kay Zaldico na responsable ho sa flood control projects, controversy po mga kabida, at maging ito hong 2025 national budget. Okay? Bakit hindi po inuna? Ito hong si Zaldico. Bakit inantay pa po yung iba, mga kabida? Kaya nga, hindi ho maiwasan na mayroon pong pagdududa dito ho sa ginagawang investigasyon. Kasi ito lang daw yung paraan daw mga kabida para bigyan po ng enough time ito hong mga respondents para makapaghanda, para tumakas, mga kabida, dahil ho sa kabagalan po ng investigasyon po ng gobyerno. Ito yung kanilang mga comments, hindi po sa akin, mga kabida. So, para ho sa mga nag-imbestiga, para ho sa mga taga-gobyerno, wag na ho kayong magulat kung bakit nakaalis, nailipad po ni Zaldico yung kanyang mga air assets. Okay? At wag na ho kayong magulat din, kung one of these days po mga kabida, makakatakas ito hong mga respondents. Okay? Papuntang kung saan sila pupunta po, mga kabida. Kasi unang-una, walang hold ang gobyerno para pigilan ito. Hanggang lookout bulletin lang po ang pwede hong magawa po ng gobyerno, mga kabida, laban sa kanila. Okay? Kasi walang kaso eh. Hanggang sa level pa po ng investigasyon po, ito hong kinakaharap po na problema po ng mga sinasangkot po dito mga kabida sa flood control anomaly, Okay? Okay sana yun kung nasa level po ng preliminary investigation po, wala pa po eh. Bago lang po, nag-recommenda eh. Diba? So, anong pwedeng magawa po ng gobyerno ho dito para po pabigilan ito hong mga nasangkot po sa controversial flood control projects sa anomaly, mga kabida? Bilis-bilisan po ninyo yung investigasyon. Bilis-bilisan po ninyo yung proseso ho, para po makasuhan ito pong mga taong ito, mga kabida. At once makasuhan ito, at least man lang pwede hong maglabas po ang korte, ng hold departure order, mga kabida. HDO lang po yung katapat Okay? Laban ho dito sa mga nasangkot po, mga kabida. Pero paano makapagpalabas po ang korte ng HDO kung wala hong kasong isasampa laban sa kanila, mga kabida? Okay? So, yung sinasabi ho nilang due process, binigyan ho ni Pangulong Marcos ng due process ito hong mga respondents. May halaga pala ito hong due process para ho kay Pangulong Marcos, mga kabida, bakit hindi po nila binigyan po ng due process ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Bakit pagdating ho dito sa mga sangkot o sinasabi ho nilang sangkot sa flood control projects sa scam, mga kabida, at maging ito hong 2025 national budget po, napakalawak ang due process na binigay po sa kanila. Bakit ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte wala hong due process? Hindi man lang idinaan po, mga kabida, doon ho sa korte, para i-determine po, mga kabida, kung yung warrant of arrest ba ng International Criminal Court ay valid ba yun o hindi, mga kabida? Wala. Idiniretso po, mga kabida, sa The Hague. Okay? Hindi po dumaan po sa due process ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po doon ho sa naging findings ng Senate Foreign Relations Committee, mga kabida. Tapos, they are invoking due process. Okay? So look, anong nangyari? Sa due process na sinabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, okay, nailipad po yung mga assets po ni Zaldico, At one of these days, wag na ho tayong magulat na iilan ho sa mga respondents, mga kabida, wala na po sa bansa. Okay? May mga ulat nga na may mga respondents daw na lumipad daw ng ibang bansa, Keso ang kanila hong ginawang rason is magpapagamot. Okay?
Ito ngang si Martin Romualdez may balita po na magpapagamot daw sa ibang bansa, no? Mga kabida, ano bang laban po ng gobyerno doon para i-hold sila? Wala. Wala ho silang laban po doon, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.